Good day, Pinoy Moms. Pag-uusapan natin, dahil usong-uso na naman ang diarrhea sa bata, pag-uusapan natin kung paano maiwasang ma-dehydrate si baby. So, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Pag nagtatai na si baby, ito ay para sa mga 0 to 5 years old. Okay? Sa mga infant hanggang toddler, hanggang 5 years old, applicable po itong ating management para sa diarrhea. So, kung nagtatai si baby at aktibo pa naman siya, no? By the way, ang diarrhea or acute gastroenteritis, isa po itong condition sa bata kung saan ang symptoms ito ay nagtatai siya, loose watery stool, tubig talaga, madami. Tapos, within 24 hours, 3 beses or higit pa. May kasamang symptoms po ito ng pagsusuka at lagnat. Tapos, meron siyang, or sometimes, merong abdominal pain or masakit ang tiyan. Kapag po merong dumating na ganyan sa ER or sa clinic, ang una naming ginagawa ay ina-assess po siya kung gaano siya ka-dehydrated. So, malalaman naman natin yan, kapag dehydrated na yan, general survey, kapag nakita namin siya at hindi naman matamlay, aktibo, ito po ang pwede niyong gawin para manatiling hindi siya dehydrated. So, kung nakakainom ng tubig or gusto pang uminom ni baby, gusto pa niya magdede, active siya at hindi siya panay nagsusuka, kailangan mag-ready po kayo ng ORS. Maraming brand ng ORS, pipili po kayo kung ano po yung masarap. Meron tayong Pedialyte, meron tayong VVT, Vivalite, Hydra Aid, ORS, or kahit hindi branded, basta kailangan reduce ORS po yan. Maibibili niyo po yan over the counter. Pwede niyo siyang bilhin kahit wala pong reseta. So, ganito po ang gagawin niyo. Tanungin niyo po ang drugstore kung paano timplahin. Pero meron po kasing nabibili na ORS na hindi na kailangan timplahin. So, kapag infant si baby, 0 to 1 year old siya, pwede niyo po siyang painumin ng 50 ml ha, every loose watery stool. So, kada pupo niya, pinapainom niyo po siya ng 2 to 3 ounce na ORS. Ngayon, ang problem, kapag ayaw niya yung lasa, medyo maselan yung panlasa niya dahil nga yung lasa nito or sangkap nito, merong asin tsaka sugar. So, kahit kayo titikman ninyo yon, pag ayaw nyo, malamang ayaw din ng bata dahil namamana yung taste bud. So, kapag ayaw niya, ang gagawin ng mommy, itry nyo po siyang painumin via dropper. So, kailangan mag-ready po kayo ng dropper or ng syringe hanggang sa maka 50 ml siya. Ngayon, kung ayaw talaga, kahit pa konti-konti lang, basta't napapalitan dapat yung losses na nawawala kay baby. Napapalitan yung water, yung electrolytes. Kapag naman 1 year old or 2 years old hanggang 10 years old, kapag yung palang 50 ml, yun ay ang gagawin niyo is 50 ml. Pag 2 years old hanggang 10 years old, ilan yung dapat yung painom? So, kailangan magpainom po kayo ng 100 to 200 ml. So, yun ay kalahating baso hanggang punuin nyo po ang isang baso. Kada pupo ni baby. Kung wari nagpupo siya ngayon, dali-dali po kayo magpainom. So, ang ginagawa natin dyan ay nire-replace po natin yung nawawala sa kanya para hindi siya madaling ma-dehydrate. At kapag more than 10 years old naman, well, hindi na po ito sakop ng ating pinag-uusapan kasi pag more than 10 years old, madalang na lang silang mag-dehydrate. Pero, for the benefit of the mommies na may 10 years old na baby, pag more than 10 years old at nagtatai si baby, iinom po siya ng ORS, drink as much as tolerated. So, kung ano yung kaya niyang inumin, pwede niyang inumin. So, may ibang magtatanong, paano po kung Gatorade, pwede po ba? No, we don't advise that kasi hindi siya reduce ORS. Hindi siya patulad nung components ng electrolytes ni baby.
Hindi rin advisable yung Pocari Sweat, no? Kadalasan ganun yung binibigay dahil hindi rin siya same composition ng mga electrolytes tsaka ng sugar, yon. Kaya sa drugstore, magtatanong po talaga kayo yung pangbata ORS. Okay? And then next, para naman ma-replace ang nawawalang good bacteria at madali din siyang gumaling, magbigay po kayo ng probiotics. Maganda ang Lactobacillus rotary. Pwede rin yung Bacillus clausii. So, kayo na pong bahala maghanap sa drugstore. Wala din kailangang reseta. Tanungin nyo na rin po kung ano yung advisable. Pero usually, 1 to 2 times a day, pinapainom yung probiotics for 5 days. Next, yung zinc sulfate. Ito, adjunct therapy din ito. Tulong din po ito sa pagtatay ni baby. Napaka-importante ng pagpapainom ng zinc dahil it reduces the duration of the diarrhea. So, instead na 10 days nagtatay si baby, pwede niyang gawin itong 3 to 5 days. No? So, yun yung purpose niya. And, para ma-repair yung lining na nasisira. Dahil kapag nagtatay si baby, nawawala or nasisira yung lining nung bituka ni baby. So, ayun ang gagawin ni zinc. I-repair po niya. Kaya, ang nangyayari, imbis na humahaba yung pagtatae, lumiliit na lang. It shortens the duration. Okay? Next na gagawin ninyo is to reassess. So, kayo din sa bahay, mga mami, tinitignan nyo kung nagiging okay ba si baby. Kahit nagtatay siya, hindi siya na-dehydrate. So, next na pwedeng gawin is to reassess. Kapag may mga symptoms siya or signs na dehydrated, wag na po kayong maghintay or magatubili na isugod siya sa emergency room. Kung naman palagi nyo kaya pa, pwede na po kayong pumunta or magpa-schedule ng appointment sa kanyang pediatrician. So, ito yung mga babantayan ninyo. Yung tamlay. So, si baby ba ay medyo nagiging irritable na or nagiging malungkot or nagiging matamlay, tulog ng tulog? Pag ganyan, senyales po yan na dehydrated si baby. Pangalawa, yung kanyang mata. So, kung lumalim na yan, no? Malalim na dehydrated na si baby. Pangatlo, yung kanyang bunbunan, para ito sa mga 18 months below, yung mga hindi pa nakasara ang bunbunan. Pag makikita nyo, lubog, dehydrated na si baby. So, go to the ER. Next, kapag dry yung lips, tsaka yung dry yung mucosa niya, at kapag umiiyak siya, wala na siyang luha, yun, isang senyalis din yun na dehydrated na siya. Next, yung thirst. Kapag si baby ay inom siya ng inom, mapapansin nyo, no, kapag nagtatay siya, habang nagtatay, tas inom siya ng inom, gusto niya uminom, senyalis din po yun na moderately dehydrated na si baby. Kapag naman, nakikita nyo na siyang matamlay, lagi siyang nagtatae, hindi na siya humingi ng tubig, senyalis po yun na severely dehydrated na si baby. Next, yung tibok ng puso tsaka hingal. So, kapag may hingal na si baby, mabilis yung tibok ng puso niya, senyalis din po yan na dehydrated siya. Next, yung kanyang ihi. Kapag hindi po umiihi si baby ng more than 6 hours, again, that's a sign na dehydrated si baby. Next, yung kanyang skin turgor. Yung skin turgor, ito yung elasticity ng balat. Kapag pininch mo yan or kapag hinila mo yung balat dun sa tiyan, usually sa tiyan kami naghihila or kinukurot yung balat ni baby. At kapag mabagal itong bumalik, another sign na dehydrated si baby. Next, yung capillary refill time. Yung pag-press namin dito sa kuko, makikita mo yun normal. Kapag pinress mo yan, babalik yan agad sa pagka-pink. Pero kapag undehydrated na baby, kapag pinress mo ito at nasa 2 seconds bago siya bumalik, another sign na dehydrated si baby. So, yun lamang. Sana po ay nakatulong po sa inyo itong video na to. At sana ay hindi talaga mauwi sa dehydration kapag nagtatais si baby. Agad po kayong pumunta ng ER kapag may nakikita na po kayong sign. Dahil kapag totoong dehydrated si baby,
Actually, mahirap talaga siyang habulin kapag malalang dehydrated na talaga si baby. Pero kapag nasa moderate pa yan, nasa mild pa yan, basta't pumunta lang po kayo agad ng hospital or ng doktor at sila po mag-assess, magbibigay kung anong swero ang ibibigay sa kanya. Okay? So, kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedja Mom. Thank you!